Sap! Andito na naman ang Tombi. Magugulay nga tayo ng dahon na ere. Dini nga sa Manila, hindi ko alam kung kilala ang dahon na ito. Pero nga sa amin sa Bicol ay paborito namin to. Dini nga sa Maynila kung tawagin ito ay talbos ng kamoting kahoy. Pero sa amin nga ang tawag nga nito ay ugbos balingoy. Pasensya na nga sa mga hindi kumakain ni Re. Pero sa amin nga isa ito sa pinakapaborito naming gulay. Kaya nung nakita nga ni Lablab si tatay na nagtitinda ng gulay, agad nga naman talaga akong bumiling 3 tali nito. Hindi pa nga ako nakontento kanina at nagdagdag pa akong isang tali pa nga nito. Kaya nakakamiss na nga lang talaga mga idol sa probinsya. Kahit araw-araw ka magulay ay wala namang bayad nga talaga. Basta masipag ka lang magtanim, meron kang aanin. Sa punto nga itong mga idol, tinatanggal na nga namin isa-isa yung dahon sa kanyang tangkay. Kasi nga mamaya hihiwain ko nga ito at gagayatin ko ng pinong-pinong. Pero nga sa iba hindi ko alam kung paano pagluto nito. I-comment nyo na nga lang po kung paano kayo magluto ng talbos ng kamuting kahoy. Ganun rin nga sa amin, ginaganyan nga. Pinong-pino nga talaga dapat yung pagkahiwa. Kasi papakuluan natin yan mamaya at pipigaan natin sa asin. Ang luto nga lang talaga nito mga idol ay ginataan. Tapos sasahugan nga natin siya ng hipon. Bumili nga ako kanina ng hipon dito sa Talipapa. At si Bayot ngayon bumili nga rin ng 2 pirasong tinapa. Kaya mamaya isasahog din natin yung tinapa. Para nga talaga yung lasang-lasa. Pagkatapos ko nga linisan yung hipon mga idol, bumili na nga rin ako ng gata. Ayan, gata, 2 gata, 50 isa 100. Ayan. So, kailangan mas maraming gata. Sa pang binibili natin to. Nakita natin to. Akin yan? So, ito, tubo ng nyog, masarap to. Hiningi ko para makatikim tayo. Sa tagal-tagal, makakatikim tayo ng tubo. Wow! Sabi, sarap. Ako na. Sarap. Pakuluan na natin ito. Dini nga mga idol ay papakuluan ko na nga itong talbos ng kamoting kahoy. Sa amin nga kasi yung pagluto nito ay talagang pinapakuluan nga talaga. Yun nga kasi ang turo sa amin ng aming lola. Kailangan mo tong pakuluan at mamaya pipigaan mo nga sa asin. Para nga naman daw yung lagkit nga nito o yung parang dagta ay mawala. Sabi kasi ng matatanda sa amin sa probinsya ay yung dagta nga talaga dito ay kailangan mo nga talagang tanggalin. Dahil nga ito ay may kakaibang lasa at medyo nga daw mapait at may pagkapakla. Ito nga mga idol yung binili nating hipon kanina at pinakuluan ko na nga lang talaga. Kasi nga yung isang kaibigan natin ay bawal nga sa hipon. Kaya ilalagay natin yung hipon mga idol pagluto na nga itong gulay natin. Pagtatabihan nga muna natin yung ating kaibigan na bawal nga sa hipon. Habang kumukulo na nga yung tubig at yung gulay na halo-halo ko nga po ng bahagya. Kumulo na nga po siya ng sobra mga idol kaya pinatay ko na nga yung apoy. Dito nga mga idol ay tinatanggal ko na nga siya sa mainit niya na tubig dahil mamaya-maya nga pag lumamig ito pwede na nga nating pigain. Pipigain na natin yan. Init. Hoy, tol. Gulay. Ito. Sige, tol. Sa punto nga ito mga idol, kailangan mo nga munang manggigil. Kahit mga ilang minuto lang kasi kailangan talaga ng lakas nito. At kailangan talaga mga idol pag nagluto ka ng gulay na ere, kailangan hindi ka gutom. Para nga may lakas ka sa pagpipiga nga nito. Tapos ko nga mga idol, pigaan nga yung gulay, nilagay ko na nga rin itong pangalawang piga ng gata. Ko na nga mga idol yung mga pampalasa nating ricado tulad nga ng sibuyas at bawang. Pag kumulo na nga mga idol yung gata o kahit hindi pa nga kumukulo yung gata, pwede mo na nga mga idol ilagay itong gulay sa ating nga nakasalang na pangalawang piga ng gata. Ayan mga idol, nilagay ko na nga ng dahan-dahan dyan yung gulay na pinakuluan natin at piniga nga natin sa asin. Dito nga sa medyo mainit-init na nga na gata. Kaway-kaway nga pala mga idol sa aking mga kababayang mga Bicolano nga mga idol na kumakain nga ng ganiring gulay nga. Alam ko po ang pinakaunang nakakamiss ng ganiring gulay ay yung mga nasa ibang bansa. Tuloy nga natin ito mga idol, papakuluan hanggang nga sa kumunti na nga lang yung gata. Para nga mamaya mailagay na nga natin yung unang piga ng gata. Ayan na. Maglagay tayo ng tinapa. Wow! Nilagay ko na nga rin mga idol yung
maayos na tinapa. Para nga talaga itong gulay nating niluluto ay masarap at talagang malasang lasa. Pagkalipas nga mga idol ng ilang minuto, nilagay ko na nga itong unang gata. 2 nyug na mga idol ang ginamit ko rito sa niluluto nating gulay. Masarap kasi mga idol yung medyo maraming gata. Yung tipo bang parang nagmamantika. Balak nga talaga mga idol, sanay 10 nyug nga talaga yung gagamitin ko dito. Uy, huwag naman sanang ganun, Tombi. Baka naman talaga hindi na natin mapakinabangan yung gulay na ire. Uy ka naman doon. 2 nyug lang talaga, yun lang talaga ang tama. Pagkalagay ko nga talaga nito mga idol na gata, maaamoy mo na't malalanghap mo na talaga yung sarap ng niluto nating gulay. Pasensya na nga sa aking mga kababayan, yung mga natatakam na dyan. Sa punto nga itong mga idol, luto na nga yung gulay. Napagtabihan ko na nga rin yung kaibigan ko, kaya inihulog ko na nga itong mga hipo na pinakuluan ko nga kanina. Sa puntong ito mga idol ay luto na nga yung gulay at ako'y takam na takam na. Kaya hanggang dito na nga lang mga idol ang video ito. Maraming salamat po sa lahat ng nanonood at sumusuporta. I love you all. Bye bye. Mwah.